Yan guys, ngayon po ay gagawa po ako ng garland na gawa po sa satin ribbon. So, meron po ako dito mga petals guys. Ginawa ko na po siya kasi po masyadong tatagal po yung video natin. Pag ito po ay hindi ko kagad ginawa. So, ipapakita ko na lang po sa inyo guys kung paano gawin po yung mga petals na ito guys. Ayan. Meron din po ako dito ng isa pang satin ribbon guys. Pang design din po natin sa gitna ng ating garland. So, gagawin ko po muna. Hatiin ko po ito. Gagawin ko pong 8 pieces. Katulad po ng petals ng ating bulaklak. 8 pieces din po yan. Ayan. So, madali lang po yung proseso sa paggawa po ng garland na ito guys. Hindi po kayo mahihirapan. At syempre po ay kikita po kayo sigurado dito guys. Ayan. Hatiin lang po natin sa 4. Ay, sa 8 piraso guys. At susunod na po ay pagdidikit-dikitin na po natin guys. Simple lang po yung disenyo nitong garland natin guys. Pero po maganda po ang kalalabasan niya guys. Tingnan po natin kung didikit na yung ating. Ayan. Ganito po ang pagdidikit. Ganon din po sa mga nakaraan. Yan, parang iikot po natin siya at pagdikitin po natin yung magkabilang dulo. Yan. Halos magkakapareho lang po yung disenyo ng ating mga garland guys. Pero nagkakaiba dahil yung nakaraan po, plastic ribbon po yung gamit natin. So, ngayon naman po ay ang gamit po natin ay satin na ribbon, hindi po plastic. Pasensya na po kayo sa background kasi marami pong sasakyan dito sa amin guys. Ayan, so hindi na po ako nag-voice over ngayon. Ayan, dikit lang po natin lahat ito guys. Pagkatapos po ay papakita ko naman po sa inyo kung paano gawin yung ating petals ng ating bulaklak, ng ating pinaka-design. Yan. Dinidikit ko sa kamay yung mga excess na stick glue guys. Ayan. So, yan. Tapos na po natin idikit. So, ang gagawin lang po natin ay tuturo ko po sa inyo yung paggawa po ng petal. So, pantay-pantay po yung ating mga ginupit-gupit na ito. Bali, 8 pieces po siya guys. At ganito po yung proseso ng paggawa. Tutupi po natin siya ng paganyan. Parang letter B siya guys. Ayan. Tapos po ay tupi po ulit natin ng ganito. At yan po, pag magkapantay na po siya guys, ang gagawin po natin, kaya po tayo may lighter dito, ay ano po natin siya, susunugin po natin ang bahagya po para magdikit po yung ating ribbon. Yan. So, dikit na po siya guys. Tapos, ang gagawin po natin, yung mga dulo po niya ay, yung dulo po ay, tutupiin po natin guys. Ayan. Yan. Pag natupi na po natin yung dulo, ay, susunugin din po ulit natin ng lighter guys. Ayan. Mag-ingat lang po kayo guys. Medyo ihipan nyo po para po hindi po kayo mapaso. Ayan. So, ayan na po at kompleto na yung ating petals. Ang gagawin naman po natin ngayon ay ididikit na po natin siya sa ating logo. So, ang nakalagay po sa logo natin ay Class of 2024. So, yan.
Ah, dikit lang po natin. Unahin po natin itong maliliit natin, yung kulay red. So, hindi pa maglabas masyado yung ating stick glue, guys. Hindi pa masyadong luto. Yan. So, dikit lang po natin. Itapat-tapatin po natin, guys, para maganda yung pakalalabasan po ng ating garland. So, ito po, bali, bibenta ko po ito, guys, ng 60 pesos po. 60 pesos po ang benta ko dito. Simple lang pong disenyo, madaling gawin. Siyempre, kikita po tayo. Ang ano lang po dito, guys, siyempre, medyo mahal po yung ating ribbon, yung satin ribbon natin, guys. Ayan. So, satin po yung ginamit nating ribbon. Kaya po, medyo pricey. Yan. Yan. Dahil nadikit na po natin yung ating maliliit na ribbon ay na design, yung pula. Didikit na po natin yung ating petals, guys. Ayan. So, alternate lang po. Sa pagitan po yan ng ating mga naunang dinikit, guys. Ayan. So, pag ganyan po yung ating pagdikit, yung harapan niya po ay nakatalikod kasi ito pong pinagdidikitan natin ay ito po yung likod mo, guys. Ayan. Napakadaling proseso. Sa mga kananay ko po dyan na naghahanap po ng ekstrang mapagkakakitaan, para po sa inyo ang video na naman pong ito. At syempre, sana po ay matutunan nyo ito dahil napakadali lang po na gawin po itong ating garland, guys. Ayan. Dikit lang po natin lahat. Ayan. So, kita nyo po ang dali lang pong gawin, guys. Ayan. Pagtapos po natin idikit ito, ay didikit na po natin yung ating bilog. Lalagyan po natin dito ng bilog, guys, na gawa po ito sa folder para po maganda tignan din yung ating likuran, guys, ng ating garland. So, idikit ko lang po. Yan. So, yan na po yung kinalabasan, guys, ng ating garland. At ang gagawin naman po natin na last na gagawin po natin ay lalagyan po natin siya ng pinaka-necklace niya, yung kanyang pinaka-kwintas, guys. Ayan. So, meron na po ako kung sukatan dito. At ina-adjustan ko lang po para po sa kanila, guys. Para sa dulo niya, may tayo sa dulo, guys. May palawit. May pabuntot. Yan. Ang gawin po ninyo, guys, pagtapatin nyo lang po yung dulo niya at gumupit lang po kayo ng tatsulok. So, yun na yung pinakabuntot po ng ating ribbon. Yan. Yan na po. Yan na po yung magiging pinakabuntot niya, guys. So, ang gagawin po natin ngayon ay ikabit na po natin siya sa ating garland. So, napakadali lang po ng proseso. Simple lang po yung ating disenyo. Pero po, kaya sa paningin ng ating mga customer, guys. Ayan. Talagang 60 pesos. So, meron na po silang magandang garland para sa kanilang mga anak na magtatapos, guys. Ayan. At dito naman po, dito natin ididikit, guys, itong ating garland.
Dito po sa part na ito, guys. Ayan. Tignan nyo lang po, pag nagdikit kayo, baka nakatiwarik siyang ganyan. So, kailangan po nakapaganyan siya, nakapayon. Kaya, pag nagdidikit po tayo, titignan din po natin. Yan. Pagkatapos po, yung dito po, dikitan din po natin para maganda po siyang tignan. Hindi po matatanggal yung ating ribbon basta-basta. Kahit na hila-hilahin po, hindi agad-agad matatanggal. Pinaka-support niya po yan. So, ayan. Tapos na po, guys. Yung ating DIY garland na gawa po sa satin ribbon. Ayan. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight,